Emma POV. Dahil sa magiging date namin ni Jason ay naghanda talaga ako, minabuti kong pumunta muna ng mall, at bumili ng magandang dress. Magpapaayos pa sana ako ng buhok, at magpapamanicure, kaya lang baka isipin niya na sobra naman ata akong natuwa, kaya wag na lang. Sa kakalibot ko ay agad rin akong nakakita ng isang dress, na talaga namang pumukaw ng atensyon ko, isang simple strap dress na above the knee ang haba, kulay purple na may kaunting disenyo ng malilit na paru-paro. Nilapitan ko ito at tinignan kung babagay ba sa akin. Kaunting tingin pa ay nagdesisyon na akong bilhin, at beera ng mabilisan, hindi ko muna inalintana sa ngayon ang presyo, minsan lang naman ako makikipag-date, maigi ng gastusan ko naman ang sarili ko. Lumibot pa ako ng sandali at pumunta sa supermarket, para bumili na rin ng ilang stocks ko sa kondo. Pasado alas 4 nang makauwi ako, hindi ko inalintana ang pagod, at agad akong naligo para makapaghanda na. Nilinisan ko talagang maigi ang sarili, dahil ayokong may makikitang maliit na detalye ng dumi sa katawan ko si Jason, mamaya ma-turn off pa sa akin yun, imbis na ma-fall na eh. Paglabas ko ng banyo ay agad akong dumiretso sa maliit kong vanity mirror, konting ayos lang ang gusto ko, dahil mas maganda pa rin kung simple lang. I put a light makeup on myself, yung tipong kahit simple mapapansin ako ni Jason, pagkatapos kong mag-makeup ay sinuot ko na ang nabili kong dress, at ganoon na lang ang tuwa ko nang makitang sukat na sukat sa katawan ko ang napiling damit, nilugay ko lang ang buhok ko, at kinulat ng bahagya ang bandang ibaba, na sa tingin ko naman ay bumagay sa ayos ko. Isang simpleng white block heels ang napili kong isuot na sandals, at white clutch bag naman para sa ilang importanteng bitbitin ko. Umikot ako sa harap ng salamin, at nang makontento ay saka ako nag-selfie. Tunog ng doorbell ko, hudyat na narito na si Jason. Ano kaya ang magiging reaksyon niya, kapag nakita niya ang itsura ko sa gabing ito? Sana naman ay matuwa siya, dahil nag-ayos pa talaga ako para sa kanya. Bumantong hininga pa ako, bago tuluyang binuksan ang pintuan, at ganoon na lang ang dismaya ko na hindi si Jason ang nabungaran ko. Magandang gabi ma'am, ako po ang sundo ninyo papunta sa restaurant, informa ng lalaking nasa harap ko ngayon. Si Jason po, tanong ko habang naglalakad na kami papunta sa elevator. Naghihintay na po siya sa inyo, maikling sagot niya. Dahil halata kung ayaw niya makipag-usap, base sa seryosong mukha niya ay hindi na ako kumibo pa, hanggang sa binabaybay namin ang kalsada, papunta kung saan man naghihintay sa akin si Jason. Tunog ng telepono ko, hudyat na may natawag, kaya agad ko itong kinuha mula sa clutch bag ko, at base sa caller ID galing sa isang unknown number ang tawag, kaya agad kong green up ang tawag. Hindi ko kasi ugali ang sumagot ng tawag, mula sa hindi kilalang numero. Ilang sandali pa ay huminto ang sasakyan sa tapat ng isang 5-star restaurant, agad na bumaba ang lalaking sumando sa akin galing sa driver's seat, at mabilis akong pinagbuksan. Pasok na po kayo ma'am, ituturo sa inyo ng manager kung nasaan si Mr. De Alvas, informa niya sa akin, habang iginigiya ako palapit sa entrance ng restaurant. Good evening ma'am, bati sa akin ng isang staff, na sa tingin ko ay ang manager ng restaurant na ito. Good evening Mr. De Alvas, reservation po, sagot ko. This way ma'am, giya niya sa akin. Palinga-linga ako sa paligid, dahil hinahanap ko ang taong inaasahan kong makikita ko mula pa kanina. Agad ko rin siyang nakita na prenteng nakaupo sa upuan, kung saan napili niyang maging pwesto namin sa bandang gilid nitong restaurant. Nagsusumigaw ang kagwapuhan niya, sa suot na white long sleeve na nakatupi hanggang siko, dark gray pants at black leather shoes. Nasisiguro kung lahat ng makakita sa kanya, ay mahuhumaling, paano ba namang hindi? Isang mayaman at galing sa kilalang prominenteng pamilya ba naman ang katulad niya, kaya hindi na ako nagtataka, na mas iniingatan ni Daddy na wag masira ang pangalan niya nang dahil sa akin. Agad akong nakalapit sa kanya, at tahimik lang akong tumayo sa harapan ng lamesa namin. Hi, nahihiyang bati ko. You're late? Iritang sagot niya. Galit agad, saka anong late halos sakto nga lang ang dating ko, masyado siguro siyang napaaga. Hindi niya man lang ako nagawang tignan ng maayos, akala ko pa naman ay papuriin niya ang suot ko, dahil ganoon naman kapag nagde-date ang dalawang tao, pupurihin niya ang itsura ng idini-date niya.
Kinyo lang naman ata sa asukal ang isa na ito, nag-aya ng date pero may toyo. Hay nako talaga Jason. Ipinaghila niya ako ng upuan, na siyang ikinatuwa ko naman, akala ko hindi niya gagawin. Bakit dito mo pala napiling pumunta? Tanong ko habang lamili-nga sa paligid. It's Carol's favorite restaurant, maikli niyang sagot, sabay sinya sa waiter na nasa gilid lang namin, para ihanda na ang pagkain. Date daw naming dalawa, pero may bahid naman pala ng alaala ng ex niya. Pangit ka bonding ni Jason, may pag-mention sa ex. Ang mahal naman pala ng mga gusto niya, kahit sa kwek-kwekan lang ako pwede na mura pa doon, sagot ko sa kanya. Galing kang trabaho. Tanong ko sabay inom sa tubig na nasa harapan ko, dahil pansin ko ang pagtitig niya ng biglaan sa akin. Pakiramdam ko ay medyo awkward ang sitwasyon naming dalawa, kung ano lang ang sabihin ko ay yun lang ang sinasagot niya, pakiramdam ko tuloy nanunood kami ng Discovery movie, at seryoso siya sa panunood. Jason, may gusto pala akong itanong sayo, sabi ko nang biglang maalala ang sasabihing pagtigil na ng kasunduan namin. Akmang sasagot na siya, nang biglang dumating ang mga pagkain, ganoon na lang ang panlulumo ko. Nang unang ilapag sa harapan ko ang shrimp, allergic ako sa pagkain na iyon, mabuti na lang at may pasta pang inilapag ang waiter. Enjoy your food ma'am, sir, paalala ng waiter bago umalis. Thank you kuya, sagot ko naman sa kanya. Agad na kumain si Jason, at nagtataka ako sa kanya, kung bakit hindi siya gaanong kumikibo, gayong sanay ako sa kanya na madaldal siya. Hindi ako gaanong kumakain, at agad niyang napansin. Why are you not eating your food? Tanong niya sabay punas ng bibig. Allergic ako sa hipon, maikling tugon ko. Then why you didn't inform me? Antag niya. Okay lang, busog pa naman ako, sagot ko ulit sa kanya. Natapos siya sa pagkain, habang ako ay ang pasta lang talaga ang ginalaw, kaya naman ang ihain ang dessert, at may kasamang leche. Ay nilantakan ko talaga, hindi totoong busog pa ako, umiiwas lang talaga ako sa pagkain ng seafood. Bakit parang ang tahimik mo? Tanong ko sa kanya, dahil bilang isa sa mga taong nakakasama siya, at alam na ang ugali niya, ay nagtataka akong tahimik siya. Hindi ko tuloy alam kung date ito o prayer meeting, ang tahimik niya kasi talaga, sasagot lang kapag may sinasabi ako o tinatanong. Just eat and don't mind me. Iritadong sagot niya. Nag-aya ng date tapos para naman tuod hindi nasagot, nag-ayos-ayos pa ako, mahinang asal ko sa sarili. What did you say? Tanong niya. Wala, sagot ko. Anong klase ng date kaya ang alam niya, at ganito ang nangyari, expect pa ako, tapos ganito lang pala ang ending. Sabi kasi sa'yo wag expect lagi ng expect, kaya ka nahuhopyasyo nga ka. Are you done? Let me drive you home, sabi niya sabay tayo. Ha? Gulat na tanong ko, dahil parang ang bilis naman namin uuwi. I said let me drive you home. Walang emosyon niyang sabi, kaya imbis na magreklamo ay tumayo na rin ako, at sumunod sa kanya. Sa biyahe pauwi ng kondo ko ay tahimik siya, kaya hindi ako kumibo. Isang beses niya akong sinulyapan sabay buntong hininga, kaya sigurado akong may problema siya. Kung ano man iniisip mo, maayos ko rin iyan, pampalubag ng loob na sabi ko. Carol is back, mahina pero dinig kung sabi niya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. She's back and I want her to win back, at nang dahil sa'yo mahihirapan akong gawin iyon, pasigaw niyang sabi. Hindi ko na malayang nandito na pala kami sa parking lot ng condominium, kung saan ako nauwi. At ganoon na lang ang kaba ko, nang sumigaw siya ng malakas. Nang dahil sa'yo akala niya hindi ko na siya mahal, kung kailan nakita ko na siya, saka ako mahihirapang suyuan siya, sigaw ulit niya habang nakatingin sa akin ng masama. Bakit kasalanan ko? Kinakabahan man ay nagawa ko paring magtanong sa kanya. Dahil sa kalandian mo, akala niya pinagpalad ko na siya at nang dahil sa'yo galit siya sa akin ngayon. Sigaw niya sa harap ng mukha ko, sabay hablot sa magkabilang braso ko. Ayusin mo ang ginawa Emma, dahil kung hindi ko masusuyo si Karel, humanda ka sa akin. Baba! Ayokong makita ang pagmumukha mo. Hindi ko namalyang natanggal niya na pala ang seatbelt ko, at nabuksan ang pinto ng passenger seat, at halos itulak niya ako pababa ng sasakyan niya.
Bumalik na ang Karel niya, dapat ay masaya siya dahil bumalik na ang taong mamahalin niya, habang ako eto maiiwang baliwala. Baliwala sa lahat ng bagay. Akala ko magiging masaya ang date na inaasahan at pinaghandaan ko, pero talaga sigurong hindi para sa akin ang mga ganitong bagay. Bumalik na si Karel, kaya alam kong mababaliwala na rin ako sa kanya. Kaya dapat ko na talagang patayin yung nararamdaman kong pag-ibig sa kanya. I made myself believe that Jason can see me the way who am I, yung babaeng pwedeng makita, at makilala base sa totoong ako, but unfortunately he never see me as Emma, he see me as someone who ruined his love to Karel. Maluha-luha akong umakyat sa unit ko, at nang tuluyang makarating, ay agad akong lamusong pahiga sa kama ko. Tulala akong nakatingin sa kisame ng kwarto ko, iniisip ang mga nagdaang araw na lumipas. Mga araw na kasama ko si Jason na walang bahid ng anumang problema sa akin, yung tipong okay kami, to the point na lalo akong umasa na baka pwede niya akong magustuhan bilang ako. Nakakatangang isipin na sobra akong umasa, na baka kaya niya ako inayang mag-date, ay may espesyal siyang rason, pero taliwas pala ang mga tinanim kong imahinasyon sa isip ko. Tahimik akong umiiyak, habang yakap ang sariling katawan, pakiramdam ko na naman tuloy wala akong karapatan na sumaya, dahil palagi na lang akong nasasaktan, sa tuwing nag-aakala ako. Sure nga ako sa puntong umasa na pwede akong gustuhin ni Jason. Nasasaktan at nalulungkot ako, kaya hinayaan ko lang na ibuhos ko ang nararamdamang kirot sa puso ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising, at nang makitang suot ko pa ang dress na isinuot ko kagabi, ay agad akong dumiretso sa banyo, para habarin iyon at maligo. Papasok ako ngayon sa party shop, dahil may mga kailangan akong intindihin doon, tumawag sa akin si Tita Sierra nung nakaraan, at sinabi niyang kahit hindi na kami magsara, para nang sa ganoon ay may pagkaabalahan ako at si Jude, kaya naman tatanggap kaming dalawa ng mga small events. Pero mag-half day lang ako ngayon, dahil may appointment ako ngayong araw sa OB ko, baka sakaling may pagbabago na sa matrace ko. Simula nang may mangyari sa amin ni Jason, ay dinalasan ko ang pagbisita sa doktor, para malaman kung maayos ba ang kondisyon ko, pagdating sa pakikipag-ano. Malabo man pero minsan ay nangangarap akong magbuntis, kahit pa alam kong may diferensya ang matrace ko. Nasa isip ko kasi na siguro kapag nagkaanak ako sasaya ang buhay ko, kahit walang asawa. Basta may anak, ayos na iyon. Baka lang naman sakali, pero paano ako mabubuntis kung nainom ako ng pills diba? Hay naku Emma, saka isa pa ayaw na ayaw ni Jason ang may mabuo sa sinapupunan ko. Sa araw na ito ay nagsuot lang ako ng tattered pants, simpleng itim na plain blouse, at pinarisan ko ng white sneakers, saglit pa akong tumingin sa salamin, at nang makontento na ay kinuha ko na ang bag kong nakapatong sa lamesa, at ready to go na. Hi Emma. Saktong pagbukas ko ng pintuan, ay saktong pagbati sa akin ng lalaking laman buong magdamag ng isip ko. Ang lalaking naging dahilan na naman kung bakit ako umiyak. Si Jason ang nabungaran ko, na nakatayo at nakangiti sa pintuan ng unit ko, maaliwalas ang bukas ng mukha, naka-white polo shirt, black pants at leather shoes, malayo sa araw-araw na suot niya, sa tuwing nakikita ko siya ng ganitong araw, kung saan nagtatrabaho siya sa sariling kumpanya niya. Hi, mixing bati ko. Let's eat breakfast, may lakad ka today? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot sa sinabi niya, at sa halip ay sinarado ko na ang pintuan ng unit ko, at hinarap siya. Aaminin kong naiilang ako sa ikanikilos niya ngayon, dahil ibang-iba ang ore niya sa araw na ito, kumpara sa naging asal niya kagabi. Naglakad na ako papuntang elevator, at nagkunwaring may hinahanap sa loob ng bag. Are you going to the party shop today? Samahan kita, sabi niya habang nakasunod sa akin. Nang makap ako na ang telepono ko, ay agad akong tumingin sa kanya nang magkasalubong ang kilay, at bakit ka naman sasama sa akin Mr. De Alves? Tanong ko. Aba, akmang may sasabihin siya sa akin, nang marating namin ang elevator, biglang tumunog ang telepono ko, kaya agad kong tinignan. Mommy calling. Ngayon niya lang ulit ako naisip ang tawagan, simula nung huli naming pag-uusap sa exhibit nila, at sigurado ako na may kailangan na naman siya. Hello mommy, sabi ko pagkasagot ng tawag. May ipapadala akong letter sa iyo galing sa bangko, at pirmahan mo iyon pag natanggap mo, saka mo ibalik sa akin, iritado niyang sabi. Para po saan?
Tanong ko, kukunin ko ang trust fund mo, at wala kang karapatan na tumanggi, tapos ang usapan. Sigaw niya sa kabilang linya. Pero akin, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dapat, dahil pinatayan niya na ako ng tawag. Mukha talagang pera, akala ko ay nakalimot na sa trust fund ko, hindi ko tuloy maiwasang pag-isipan siya ng masama, kahit na siya pa ang nanay ko. Tahimik ko lang na ibinalik sa loob ng bag ang telepono ko, hanggang sa tuluyan kaming makalabas ng elevator ni Jason. Sumusulyap-sulyap siya sa akin, habang naglalakad kami papunta sa sasakyan niya, pero dahil na bad trip na naman ako ng nanay ko, ay hindi ako nakibo. Earth to my Emma, sabi ni Jason na may kasamang pag-akbay sa balikat ko, na siyang ikinagitla ko. Pakiramdam ko ay may damaloy na kuryente sa katawan ko galing sa kanya, dulot ng pagdidikit ng katawan namin. Dahil mas matangkad siya sa akin, ay tumangala ako para mag-abot ang tingin namin, ano iyon? Tanong ko sa kanya nang magkatinginan kami. Pero imbis na magsalita ay iginiin niya ako papasok sa loob ng sasakyan niya. Ihahatid kita sa trabaho mo, at sasamahan sabi niya nang makapagsuot na ng seatbelt. About last night gusto kong humingi ng pasensya sa naging actions ko towards you. I'm drunk last night, kaya hindi ko naisip ang mga nagawa ko, and about Karel, mahabang sabi niya, pero saglit na huminto nang mabanggit ang pangalan ng babaeng iyon. Okay lang hindi mo kailangan magpaliwanag, saka hindi mo na rin ako kailanman samahan sa trabaho. Kuantag ko, habang nakatingin lang ng diretso sa kalsada. Saglit niya lang akong tinignan. Kaya naman nang magkasalubong ang paningin namin, ay ngumiti lang ako sa kanya, yung ngiting akala niyang okay lang sa akin ang lahat, na okay lang ako kahit ganito ang troto niya sa akin. Kung ano man ang tungkol sa Karel na iyon, wala akong pakialam at hanggat maaari, ayokong may alam tungkol sa kanya, dahil habang dumarami ang nalalaman ko tungkol sa pagkatao niya, ay umuusbong din ang pagkainis ko na tulad niya. Isang beses niya pa akong sinulyapan, saka siya bumantong hininga, bago nagmaneho na lang papunta sa party shop. Agad rin kaming nakarating sa shop, at agad akong bumaba sa kotse ni Jason, nang walang sinasabing kahit ano. Pagpasok ko sa loob ay abala na ang baklang si Jude sa paglilinis sa loob, hindi niya napansin ang pagpasok ko, kaya naman pabiro ko siyang tinulak. "Show nga kang kabayo ka," sigaw niya dahil muntik nang malaglag ang hawak niyang timba ng mga panlinis. "Ang pangit ng mukha mo Jude," asar na tawa ko sa kanya, dahilan para sumimangot siya. "Leitera kang babae ka, komo maganda ka sinisira mo ang imahe ko." Sagot niya sabay duro sa akin ng walis tambong hawak. Akmang hahampasin niya ako, nang biglang pumasok si Jason na may bitbit na pagkain, na hindi ko alam kung kailan niya binili, dahil wala naman kanina ang mga iyon sa loob ng sasakyan niya. "Ay tol Andy ka may kasama ka palang Fafa, kaya pala mayabang ka," sabi niya habang nakatitig kay Jason na punong-puno ng pagnanasa. "Megandeng mega sir," maharot na bati ni Jude kay Jason, na akmang makikipagkamay sana, pero nabalewala ang kamay niyang nakalahad, dahil agad akong inakbayan ni Jason. "Damot ayaw pahawak," paismad na sabi ni Jude. "Kami pa lang ang tao dito sa shop, dahil alas 7 pa lang ng umaga, at siguradong papasok pa lang din si Ate Helen." "Where can I put these?" tanong ni Jason sabay pakita ng mga pagkaing dala, habang nakaakbay ang isang kamay sa akin. "Akin na sir," ihain ko sa table ni Emma, dali-daling abot ni Jude sa mga pagkaing hawak ni Jason. "Hoy anong Emma?" sigaw ko sa baklita pagtalikod niya. Tinignan ko muna ang kamay ni Jason, na nakaakbay sa akin, bago iyon tinanggal at sumunod kay Jude, pero agad ko din naman siyang naramdaman na sumunod sa likod ko. "Baklita bakit Emma na lang tawag mo sa akin aber?" tanong ko nang makapasok na sa maliit kong opisina. "Ay late ka na sa notice tay, terminate na ang pagiging kanang kamay mo, at ako na ang boss ngayon dito," mayabang niyang sagot. Totoo naman dahil sinabi sa akin ni Tita Sierra, na ililipat niya kay Jude ang ibang gawain bukod kay Ate Helen, nang sa ganun ay hindi raw ako masyadong maabala. "Ang yabang mo, hindi kaya kita paswelduhin ano?" Iritado ko kunwaring sabi. Iniaayos niya ang mga pagkain sa maliit na coffee table ko dito sa loob ng opisina, nang mapansin kong nakaupo na si Jason sa katabing upuan ng lamesa ko, at tahimik na nakatingin sa akin. Naiilang tuloy ako, dahil kasama ko siya dito sa trabaho ko,
at sinusundan ng tingin ang bawat kilos ko. O maayos na yung mga pagkain, kumain na kayong magjowa, dapat sinama ko yung bib ko, kasi nagsama ka ng sayo Emma antag ni Jude nang may hain niya ang breakfast meal, na nabili ni Jason. Hoy anong jowa, manahimik ka bakla, saway ko sa kanya. Hahakid ang akin na itong iba, at doon ako kakain sa labas, baka may pumasok ng masamang loob. Pakita niya sa kinuhang burger at spaghetti, saka tuluyang lumabas. Himas-himas ni Jason ang baba niya, nang tapunan ko ulit siya ng tingin. At ganoon na lang ang biglaang pagkabog ng dibdib ko, nang magtagpo ang mga mata namin. Yung mga mata niyang sa tuwing makatagpo ko ng tingin, ay tila nahihipnotismo ako. Agad na akong umiwas, dahil pakiramdam ko, ay kakapusan ako ng hininga sa mga tingin niya. Lipat ka doon, at kumain ka na, sabi ko sa kanya, sabay turo sa pwesto kung saan nakalagay ang pagkain na nakahanda. Let's eat together Emma, sagot niya sabay tayo at hila sa akin. Kaya naman wala na akong nagawa, at tumabi na lang sa kanya sa maliit na sofa dito sa opisina ko. Here it is, lapag niya ng pagkain sa harap ko. Kumain ka ng maayos, dahil alam kong hindi ka nakakain ng maayos last night, antag niya bago humigop sa kapeng binili niya rin malamang. Kailan ka pa naging concern sa akin Jason? Bigla ang tanong ko sa kanya. Why are you asking? Lagi naman akong concern sa'yo. Just eat Emma antag niya paulit. Dahil alam kong ayaw niya ng maraming tanong kapag nakain, ay nanahimik na lang ako, at kinain ang pagkain na binigay niya. Agad siyang natapos kumain, habang ako naman ay patapos pa lang, naglapag siya ng bottled water sa tapat ko, na siya pa mismo ang nagbukas. Nawiwerduhan talaga ako sa kilos niya ngayon, dahil kung nakokonsensya lang siya, dahil sa nagawa niya kagabi. Ay hindi na kailangan pang bumawi siya, dahil sanay akong tinatrato ng ganon. Frente lang siyang nakaupo, habang nakadekwatro ang mga binti, nang bigla siya tumingin sa akin. May dumi ka sa mukha sabi niya, kaya naman agad kong pinunasan ang bibig ko, gamit ang likod ng palad. Mas lalong kumalat yung sauce Emma, sabi niya sabay lapit ng mukha sa akin. Soup, bigla ang sunggab niya ng halik sa akin. Nagulat man ako, pero hindi na nakakontra pa, dahil agad rin siyang lumayo sa akin. Patawa-tawa siya, habang naupo ulit sa pwesto niya kanina. Sabi mo may dumi, bakit mo hinalikan? Inis na sabi ko kunwari. You can't see it that's why I lick it, mayabang niyang sagot. Wipe dapat Jason hindi ilik, maniakis ka talaga, antag ko saka siya hinagisan ng tissue. May mumunting ngiti ang namumuo sa labi ko, dahil natutuwa akong makita na natawa siya ng dahil sa akin. Pakiramdam ko wala na yung sama ng loob, na naramdaman ko kagabi sa kanya. Maganda ka pala kahit walang make-up, seryosong sabi niya. Wow, compliment ba iyan o panlalait? Sarkastikong sagot ko, habang isa-isang nililinis ang pinagkainan namin. I'm serious maganda ka kahit walang make-up. Ngayon lang kita natitigan ng malapitan, and I can't help myself to compliment you, sagot niya habang nagdadampot din ng ilang basura. Paano tinatitigan mo lang naman sa akin yung ano kong katawan, tapos sa mukha ko ibang tao na ang iniisip mo, seryosong sagot ko dahil iyon naman talaga ang totoo. Napansin kong napatigil siya sa sinabi ko, pero hindi ko nababawiin ang kung ano mang nasabi, dahil totoo naman iyon. Wala ka bang trabaho sa kumpanya mo, at talagang sumama ka pa sa akin hanggang dito? Tanong ko sa kanya para may iba na lang ang usapan. Wala, mixing sagot niya, saka bumalik sa pag-upo ulit. Pagtapos ng pagkain namin ng almusal, ay nagtrabaho na ako kahit pa nandito si Jason sa opisina ko. Hindi ko naman siya makitaan ng pagka-boring dito sa loob ng opisina ko, kaya hinayaan ko na lang muna siya na nakaupo. Abala ako sa pagtipa sa laptop ko, para sa ginagawang invitation, nang bigla siyang naupo sa harapan ko, at tumungo sa lamesa ko mismo. Inaantok ka ba? Tanong ko sa kanya habang sa ginagawa pa rin nakatingin. Hindi siya sumagot, kaya naman hinayaan ko lang. Ilang minuto ang lumipas, pero nasa ganoong posisyon pa rin siya, nang mapansin kong nakatitig lang siya sa akin. Huwag mo akong matitigan ng ganyan Jason, sabi ko. Bakit naman? Tanong niya. Wala na iilang lang ako sa'yo, pag-amin ko. Hindi na siya sumagot pa pagkatapos noon, at saka naupo na ulit ng maayos,
pero hindi pa ata nag-iinit ang puwet sa pagkakaupo, ay bigla na namang tumayo, saka ako hinila palapit sa kanya. Mabilis niyang nilukob ng mainit na halik ang labi ko, na agad ko namang sinuklian, mainit at mapusok ang bawat halik niya, na agad ko ring sinuklian at napakapit na lang sa batok niya. Kung hindi kami kakapusan ng paghinga, ay hindi maghihiwalay ang mga labi namin, magkadikit ang mga noo namin, at kapwa nakikinig sa hingal na paghinga ng isa't isa. Your lips always makes me want, seryosong sabi niya na tanging pagngiti lang ang ginawa kong pagtugon. Jason, sabi ko. Yes love, malambing na boses niyang sagot, na siyang dahilan para mas bumilis pa ang paghinga ko. Love, ang sarap lang pakinggan na tinatawag niya ako ng ganoon. Gusto kita Jason, seryosong sabi ko, habang nakatingin sa mga mata niya. Dahil sa malambing niyang boses, nagkaroon ako ng tapang na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko, pero mukhang mali na ginawa ko iyon, dahil nakita ko ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon ng mukha niyang mula sa kalmado, at naging seryoso. Hinilamos niya ang mukha, gamit ang dalawang palad, habang nakaharap sa akin, at nang hulihin ko ang mga tingin niya, alam ko na ang magiging sagot niya sa sinabi ko. Hindi kita gusto Emma, at hinding-hindi kita magugustuhan kahit kailan, madiin at pinal niyang sabi. Galit na nga agad siya, gaya ng inaasahan ko kapag nalaman niya ang nararamdaman ko sa kanya. Like pa lang naman Jason, hindi mahal kaya sana kumalma ka naman. Pangkama ka lang alam mo iyan, at paulit-ulit kong sinabi na wag mo akong gugustuhin, dahil iba ang mahal ko, galit niyang sigaw. Oo Jason alam ko, sagot ng isip ko. Pinilit ko namang iwasan, pero sadyang naramdaman ko na lang Jason, anong magagawa ko? Mahinang asal ko. Huwag kang mag-alala, hanggang doon lang iyon, dugtong na sabi ko. Mabuti naman dahil ayokong gustuhin mo ako, ngayong alam kong nakabalik na talaga si Karel. Inuunti-unti lang kita, bago tuluyang tapusin ang kasunduan na ito, para bago ka pa kanabangan ng iba na ubos na kita. Maautoridad niyang sabi, saka tuluyang umalis. Naiwan akong tulala, habang nakatayo lang dito sa loob ng opisina ko, mabilis na maglaho si Jason sa paningin ko, at ewan ba kung bakit ang syunga ko, at bigla akong umamin sa kanya, alam ko naman na ganoon ang magiging reaksyon niya, pero tinuloy ko pa rin na sabihin ng biglaan. Nasaktan na naman tuloy ako, at tama ang nahihinuhan ng isip ko, uubusin niya muna ang lahat sa akin, bago ako tuluyang bitawan, dahil ang totoo bumalik na ang babaeng mahal niya.